Yon, magandang hapon. At ito, mag-ulam tayo ng pangpadulas. Yan. Alam yung ibig sabihin yung yung pangpadulas. Sa Ilocano ito, saluyot. Ayan. Magprito ng tilapia. Tapos, paibabaw yung saluyot para madulas-dulas. Masarap kapag madulas nandun sa ibabaw. Yan hinahanda. Yan ang babaunin ko bukas. Iharap ko dun sa mga kasama ko kung namimiss daw nila mag-ulam yung pangdulas. Kasi saluyot Kaya ito naman, kapag teknik na ayaw mo yung madulas, matatanggal yung dulas niya, kapag maluluto na yung saluyot, lagyan mo kunting suka yan para matatanggal yung dulas niya. Ganoon ang magluto ng saluyot. Huwag mong ihalo ka agad ng saluyot kasi hindi maluluto yung saluyot kapag sinabay mo ng suka. Yung yung malapit ng maluto, yun, lagyan mo na siya ng suka. At ito ang ulam namin dito. Taghirap na dito sa Saipan. At yan, saluyot na lang maulam dito. Nakakasawa naman kasi ng palit-palitan na lang. Isda, karne. Yun na lang naulam dito. Palit-palitan, karne, isda. Nagpapalit-palitan lang yan. Spam, corn beef. Yan na ang naluluto dito. At mahirap pa dito sa kalagayan namin dito. At halos mag 2 months na. Wala pang power. Busy itong mga gumagawa ng power kasi totally ang damage nandito sa Saipan yung typhoon na sinlako. Yung super typhoon na condition 5 na first time ko naka-enkwentro ng bagyo na ganon. 3 araw, kalahati, halos mag-4 na araw yung bagyo dito sa Saipan. Napakabagal at saka isa pa, malakas ang hangin. Ang hangin nun parang tarampo. May ipo-ipo na talagang iyon ang kanya. Grabe ang lakas. Kaya buong ko talaga. Yun ang naranasan kong bagyo. Mula nung bata ako. Grabe. Yup. Saluyot. Yun. At kumusta dyan ang aking kumare dyan sa parties ng US. Kumusta na dyan? At buti ikaw at yun. Shout out sa'yo. At yun, nanonood ka pala dito sa saluyot. Alam ko to na namimiss mo rin ito, Mare. Kasi alam ko walang saluyot yata dyan sa lugar mo sa parties ng US. Mahirap yata ang saluyot dyan. Dito sa Saipan, kapag nagtanim ka, 3 weeks lang. Kung nabuhay na, ayun, tatalbos na. Kaya iyan yung saluyot. At magprito ako ng tilapia. Mamaya, ayan ang pagbaunan ko sa airport. At gusto daw nila mag-ulam ng saluyot. Ayun, at marami yatang nanonood. Ayun, kumusta na lang dyan sa mga shout out sa inyo lahat. At ayun, napapanood nyo itong ulam bukas. Pangpadulas. Yan, madulas na madulas. Grabe. Alam mo, ang Saipan ngayon, na talagang totally damaged ang farm. Kaya ngayon, ayan, nag-umpisa ako nag-seedling. Yan yung seedling, kamatis yan. Nakatanim no isang araw ng 5 linya na medyo maiksi. Yan, kamatis yan. Ito naman yung talong at saka kamatis pa yung andun sa yun, yung nakabox doon. Ayan, talong ito. Ayan, seedling yan. Ayan, talong yan. Mga kwan lang naman yan siguro. Estimate ko nandyan sa 400 to 500 na puno. At saka mayroong konting sili dito. Ayan, isang box. Sili ni Maymay. Siya nagpunla yan. At ayan, upo, naitanim na yung upo, sobra yan. Sa sigarilyas, yun, talong pa. Kaya sobra.
Kaya ito, tingnan nyo ang itsura. Buti nga nagkuha na itong mga damo. Dati sunog yan lahat. Oh, wasak-wasak ang mga kapitbahay ko na ang lalaking bahay. Nawasak talaga. Winasak ng bagyo. At noon, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa lakas ng bagyo. Sobra. At ikutan mo ng Saipan ngayon, makikita mo puro yero sa kalsada. Dahil siyempre, yung mga nawasak na yero, ilalagay sa gilid ng kalsada para pick upin ng mayor. Kaya yan, itong icebox na ito, nabagyo yan, nabasa. Ewan ko kung aandar pa yan. I-try ko, linagay ko lang sa labas. At itong sasakyan ko, buti dinala ko sa airport nung working time, that time na may nagasgas. Nagasgas sa konti sa taligiran niya, tinamaan ng yero, buti hindi nabasag ang salamin. Ayan, tinamaan ito ng ng yero yan sa ibabaw. Kaya may tama, buti nga nakaligtas. Itong bahay ko naman, yan, tinamaan ng hangin yan at saka yung puno, wasak. Ayan, kaya nakatakip. Pero sa awa ng Diyos, ito, wasak din yan. At saka ito, yan ang isang, tinaas ko lang ito, nabali yan, ito lang damage at saka dun sa loob ng bahay. At saka tinanggal niya yung isang yero dito sa harapan. Kaya dun sa loob ng kwarto, lahat ng double walling, siyempre pinasok ng hangin at saka malalakas na ulan. Yun, wasak. Grabe ngayon, napakahirap. At sobra talaga. Makikita mo, totally damaged talaga ang Saipan. Sobra. At lahat, hindi mo alam kung paano bumangon ngayon. At siyempre, hindi naman easy yung tumutulong ngayon dito kasi napaka-stricto nila ngayon. Gawa nga, siyempre siguro yung nakaraan na bagyo noon, maraming hindi nagpagawa ng mga bahay. Kaya sobrang stricto nila. At hindi basta-basta makakuha ng tulong. Yan, kahit Red Cross medyo mahigpit. At isa pa, balita ko, nandyan din ng government ng Pilipinas, ang ating konsulado, nanggaling yata sa Guam. Dapat sana, wala na naman sana ako, hindi naman ako namimilit o ano. Kung naririnig naman, kung nakikinig yung mga embahado ng Pilipinas, sana pantay-pantay ang gagawin nila. Hindi yung pipiliin, porke green card ka o citizens ka, Pilipino pa rin. At saka isa pa, nandito tayo sa isla na sakop tayo yung totally damaged. Nag-declare sila ng state of calamity dito sa Saipan. Pantay-pantay sana. Huwag naman nila bigyan yung dyan na mayroong ang lahat, nangangailangan ng tulong lahat. At saka isa pa, lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan na nawalan ng status, nawalan ng trabaho. Hindi pa balita ko, parang hindi pa yata nakatanggap ng kahit konting halaga man lang. Sana ipantay-pantay. Huwag naman po na kung nakikinig yung mga embahado natin ng Pilipinas. Tulungan sana lahat. At saka hindi yung pinipili. Porque green card ka o citizen ka o ano, o hindi na binibigyan. Isipin nila, ang Pilipino nagpapadala sa Pilipinas. Yan ang isipin nila. Yung pinapadala namin na pera dyan sa Pilipinas, yan ang nanggagaling din ng suporta ng Pilipinas kasi yung tax na pupunta sa ating gobyerno. Bakit ngayon? Dito sa Saipan, pinipili nyo ang binibigyan nyo. Dapat idamay nyo lahat. Huwag nyo naman piliin. Nakakaawa naman ng mga Pilipino dito. Pasensya na kung sinong matatamaan dito. Dapat lang sana natulungan lahat. Pantay-pantay. Hindi yung pipiliin nyo kung sino lang bibigyan nyo. Kung sino masasaktan dyan na naririnig tong video. Totoo naman. Porque green card na yung tao o citizen na. Nandito sa isla ito. Sakop po ng nabagyo Sinlaco. Sobra naman. Dapat bigyan lahat pantay-pantay. At parehas-parehas na nanggaling sa Pilipinas. Hindi naman yun ang nakuan dito. Grabe naman ang gobyerno natin na mimili kung sino ang gusto nilang bigyan ng ayuda.
kahit konting halaga, at least natulungan lahat. Ganun sana, pantay-pantay. Kasi kahit nawalan ka ng status, nagpapadala pa rin yan. Saan bang binabawas mga tax ng mga pinapadala? O, di ba? Napupunta sa ating gobyerno. Patas, mamimili kayo ng bibigyan nyo. Unfair yung ginagawa nyo. Dapat, kung ganyan ang ginawa nyo, wag na lang sana kayo nagbigay para walang masasaktan. Ang daming nasasaktan. Yung mga ginawa ng kwan dito sa Saipan. Sa totoo lang, namimili kayo ng kwan, ng binibigyan nyo. Dapat ipantay nyo para walang masaktan. Sana, pasensya na po kung sino mang kwan dyan na naririnig nyo. Tama naman yung sinabi ko. Porque green card yung tao, hindi nyo nabibigyan. Dapat pantay ang gagawin nyo. Kahit konti lang man sana, wala eh. Imposible. Yung ating presidente yan, nagbigay ng kwan dito, suporta sa Saipan, nanggagaling yan. Sana ibigay lahat para pantay. Dahil pinaghirapan din ng mga Pilipino yan. Mga binigay nila na kwan dito sa Saipan. Kaya ngayon, bihira lang yung may power ngayon dito sa Saipan. Kami, magto 2 months na. Hindi pa nakatayo ang poste namin dito. Nabuwal ang mga poste namin dito kaya hirap kami. Hindi lang kami ang kwan dito. Lahat, buong isla ng Saipan. Totally damaged talaga. Yun, at yun, tama naman. Kung sino ka nagre-react dyan, tama naman. Dapat pantay-pantay. At kahit hindi nila ako bigyan, okay lang. Pero nag-submit po ako ng requirement dyan. Pero balita ko, porque green card ka, hindi ka na makatatanggap o citizen ka. Bakit ganun? Bakit hindi kami Pilipino? Pilipino pa rin po kami. Kaya ipantay nyo ang pagbigay nyo. Lalo na yung may naka-enkwentro ako porque nawalan ng status. Hindi na mabibigyan kasi inahanapan mga chick staff. Bakit ganun? Dapat ipantay nyo para wala na nga status, naghihirap na nga, sasakit pa ng loob. Kaya grabe naman, ipantay nyo naman ang magbigay ng ayuda. Kaya yan nga, ganyan ang ugali ng Pilipino. Siguro yan, alam niyo sa Pilipinas, nag-aaway na tungkol nga sa pira. Kung saan binubulsa ang mga kita ng mga naghihirap ang mga OFW dito sa Saipan. Patapos kinukurap lang sa Pilipinas. Ganun ba ang mangyari yan? Kaya, naku po, Diyos ko, patawarin mo ako. Sige, pasensya na, babay na. At ayun, nagbigay lang ako ng isang comment sa mga ganito. Kasi, ang daming pumila, nag-walkout. Dahil nga yan, maraming mga inahanap. Kaya yung isang kaibigan ko kanina, hindi raw nabigyan. Pumila, nag-wasting time. Oh. Kaya napakahirap po. Dapat ipantay nyo ang magbigay. Kung maririnig man ng dyan sa Pilipinas ng ating mga embahada o ano, tama naman ang ginagawa dito sa Saipan, namimili sila. Binibigyan nila yung talagang lang dyan. Hindi naman sa ganun. Pare-parehas sana. Kaya pasensya na kung sino man ang na nunood dito sa mga embahada natin dyan sa Pilipinas o ano. Totoo, itong nagagawa dito sa Saipan, pinipili nila ang binibigyan. Kahit Pilipino, hindi binibigyan. Bakit ganun? Hindi talaga maayos ang ugali ng mga Pilipino. Grabe, sobra. Babay na at medyo na at ito. Magdilim-dilim na naman dito sa Saipan. Alam niyo dito, dapat maaga kang kumain. Para tipid na sa Kasi mamaya, walang ilaw, solar lang. Yun, kung mamatay ng solar mo, kasi makulimlim naman dito sa Saipan, kasi parang merong dito, namumuna bagyo na naman, pero medyo malayo. Nandito yata sa Yap, ewan ko kung direksyon ay Pilipinas. Kasi makulimlim dito, mula pa isang araw, maulan. Kaya ayun, na-find out na parang may bagyo na binubuo. Manggagaling sa Yap. Kaya sana hindi naman malakas yung binubuo niya. Ayun, maraming salamat sa mga nanonood. Shout out sa inyong lahat. Good evening. At ito, paggabi na dito sa Saipan, babay muna.